Pag-usapan pa natin ang Iringan dahil sa community cats. Kasama si Mobile Journal, Denise Valdesancio. Denise, ano raw ba ang inirereklamo ng ilang residente sa mga galang pusa? Bakit hindi nila gusto ang pagkupkup sa mga ito? Pops J, meron ng mga insidente ng scratches, bites, even yung mga kotse doon. So, it's under property, yung mga nasisira ng property. Nagkaroon na rin kasi na isang sitwasyon na meron dong residente na na-scratch mismo. Nagasgasan, nagalusan yung kanyang sasakyan. No? Tsaka yung tao mismo, Pops J. Siyempre, kung ikaw ba naman hindi ka masyadong cat person, hindi mo kilala yung pusa mismo, matakot ka, baka may natatakot. Pero ang paalala nga naman ng mga volunteers na to, these cats na binabantayan nila, they are neutered, they are vaccinated, Pops J. Okay, saan ba naninirahan ang mga galang pusa na kinukupkup ng grupong ito? Volunteer group ito, ano? Yes, Pops J. It's a volunteer group. It was formed last year lang. Actually, yung communication nila with the property management office ng condominium, maganda. They share ideas, ganyan hanggang sa nagkaroon nga lang ng instance na these cats siguro around nasa 30 yan, pakalat-kalat yan, around the condominium siguro, so may mga ilang residente na nababahala. Pero yun nga, nagkaroon nga ng insidente na may nagreklamo sa property management office, and then merong certain group na kinuha yung mga 5 pusa pa lang to, Pops J. Tapos doon na sila nabahala kasi nag-release na nga ng order yung Board of Trustees mismo na yung around 25 fixed cats ito, meaning mga nabakunahan na, they are neutered, ipakuha without, hindi naglalatag ng maayos na plano. Ang ginawa doon, Pops J, is yung mga volunteers, sila muna yung kumuha doon sa mga pusa para alam mo yun, yung bilang volunteer, bilang nagmamahal ng pusa, hindi mo alam kung saan ito mapunta sa pound. So yun yung hinahanap nila, asan yung proper plan. Okay, may 15 na pusa pakamo. 25. 25 yes, sa pangangalaga ni Mapi. Ano ang plano nila sakaling magtagumpay ang mga nagrereklamo? Pops J, yun ang nakakatakot. Kasi kung magtagumpay, itong mga to, most likely, syempre, nasa sa kanila na yun, maybe they'll ipapa-adopt nila o sila mismo ang magpapa-adopt or ibibigay sa iba pang groups na willing kumuha. Pero kasi, Pops J, yung tinatawag nga nilang vacuum effect, ito yung iniiwasan nila. Kasi itong mga pusang ito, Pops J, kumbaga teritoryo na nila to. At teritoryo nila to, ito na yung mga naalagaan, ito na yung mga na TNVR protocol. So they're safe. They're deemed safe. So kung tatanggalin pa natin sila, may mga papalit, Pops J, na bagong pusa na hindi natin alam kung saan nanggaling, panibagong pag-aalaga na naman. So yun yung kinakabahala ng grupo ng volunteers. Ito ba yung pinapaliwanag mo, yung vacuum effect na tinatawag? Yes, mismo yung tinatawag na vacuum effect na delikado nga kasi again, these cats, ito na yung mga nandito ito na yung inaalagaan natin na nandito sa teritoryo. Kung tatanggalin pa natin ito, may papalit at may papalit lang daw dito, Pops J. So ang pinakamaganda talaga, alagaan natin yung mga pusa na nandito at mag-raise tayo ng awareness na hindi naman sila delikado, Pops J. Denise, sabi ng developer, nag-uusap na paulit, no? Naulit yung dalawang kampo ng mga nagrereklamo at mga nag-aalaga sa pusa. Kailan inaasahang maglabas sila ng resolusyon? Pops J, I asked, ano ang recent update? Hindi pa rin daw kinukuha, hindi pa nire-reverse yung naging desisyon ng Board of Trustees na ibalik itong around 25 fixed cats. So they're still waiting, they're still raising awareness. Marami ng mga grupo ang nag-release ng statement, mga cat groups sa Facebook. Ito na nga, marami na, or more than 300 residents na rin yung nag-sign ng petition na sana i-reverse nga ito. But for now, ang nakuha lang nating pahayag from the condominium is kinakausap na nila yung mga proper authorities, of course, the two groups na kasama dito. And kilala kasi, Pops J, itong residents na ito or the condominium itself, they are really pet lovers talaga. Pet friendly nga, yung kanilang mga developments. So hopefully talaga makuha yung side ng dalawang opposing groups and they get something balanced out of this communication. Okay, sana maayos na yung gusot na yan. Maraming salamat, Mobile Journal, Denise Valdesancio.